Hello and welcome sa continuation ng ating tutorial, Masonry Works. Okay, so tuloy po natin yung Masonry Works. So previously, nakuha natin yung material cost ng ating Masonry Works, which is approximately 90k, 90,000. Okay, so next po natin, so yung labor cost and material cost. Equipment cost rather. Okay, so ito, ano ko na lang, i-copy ko na lang to, no? Formula ko na lang, and then ipo-formula ko din yung daily rate nila. Okay, so yan, para kung sakaling magbago, para parehas na yan. Okay, so yan, ang gagamitin natin ay 1, 3, and 4. Okay, so yan, excuse me, so tatlong skilled ang maglilay, and then apat yung labor nila. Okay, so kapag dalawa kasi, then apat alanganin, 1, 2, 3. Okay, mas economical, mas makakatipid kayo kapag ganito yung proportion ng tao nyo, no? 1, 3, 4 or 3 and 4. Okay, so kung yung foreman nyo naman isa masipag, kasi karamihan ng foreman is hindi ganun hindi naglilay, talagang taga-utos lang. Mas maganda kung makuha nyo is yung naglilay, so pwede nyo i-consider siya kapag kukunin natin yung duration number of days. Okay, so first, kailangan natin yung area. Okay, so yung area natin sa 6 inches, nakuha na natin, ito siya. Okay, yun yung net area. Yung D4 naman, nakuha na rin natin, ito siya. Okay, so sa manpower, ang ilalagay ko, ito pa rin, 1, 3, and 4. Okay, pero pagdating sa output, ito parehas lang yun, no? Sa output, yan, no? So, ilang square meter ba ang pwedeng malatag ng isang skilled kapag D6 at saka kapag D4? Okay, so yung consideration ko po dyan is ito. Kapag ka D6, 6 square meter sa isang araw. 6 square meter sa isang araw, na yung isang araw is 8 hours And then yung D4 naman, 8 square meter. Okay? So, kung kukunin natin yung number of days, ito, i-divide ko siya sa product nito times ito. Okay, so yan. So 6.96 days. Ito naman yan, ano ko lang. Okay, so yung total niya, okay, so 9.82 days. Okay, so check ko lang, no. Okay, so wait lang pala. Parang may ano lang ako dito sa aking, double check ko lang, no, sa aking ating area. Okay, so tama ba to? So yan, 20, and then 35 daw yun. So isa. Okay, so height 2 ito 6. Okay, so ito pa lang magkatalo. So hindi ito 6.9 lang. So dapat yan. Okay, so explain ko lang muna to. So yung 10.4 na yan, kaya mali yung 6.9, kasi yung 6.9 na yan, kung maalala nyo, is ito lang yan. Ito lang. At saka to, no? So kaya yan ang nakalagay nyo, 3.2 plus 3.7. Pero pagdating kasi sa second floor, pareho na sila. Okay, yung pagdating ng second floor, pareho na sila ng height. Okay, kasi nga, syempre, same level ang second floor, di ba? And then yung height niya, same level na rin. Okay, kasi B4 din yun, di ba? Kung maalala nyo. So yun, maalala ko lang. Okay, and then, so yun, okay na tayo dyan. So yan, meron na tayong area. Okay, so automatic kasi nagbago yun. Yung kagandahan sa Excel, magkamali ka man dyan, automatic magbago na yun. Okay, so kung hindi natin ibabalik yan, maalala nyo so ito, tandaan nyo na lang para masabi ko. Ay, maalala nyo yan. Sa Portland Cement naman, 127. Pero kapag ibalik natin yung dun, ang mangyari dun, 124 lang. Okay, so yun po ang kagandahan. Okay, so anyway, going back dito sa ating labor cost, so ito na ilalagay ko, number of days, 10.21. Okay, so yan, meron na tayong ating labor cost. Okay, so yan, so 41. So yan, kung titingnan natin kung ilang percentage ng labor, 45%. So justifiable po yan. Mas 40 to 50% po kasi talaga, or mahigit pa nga minsan,
yung ating masonry works. Kasi more on skilled ang kailangan natin dito, no? So yan po. And then sa atin namang equipment, wala tayong equipment na gagamitin diyan. Okay, so mahirap po kasi na gumamit ng ano diyan, ng one bagger kasi malapot po masyado, kaya hindi po bibihirang gamitin or gumagamit ng one bagger. Okay, so mano-mano siya. Okay, so yan. So ang total natin sa ating masonry works is 133,891. Okay, so ito balikan ko lang po ito, no, yung sinasabi kong discrepancy minsan pag nag-estimate. Yung iba po kasi itong quantity na to, dinadagdagan pa nila to ng 5 to 10%. Okay, so bakit hindi ko na ginawan or dinagdagan ng 10%? Okay, so ito po ang rason niyan. Nung inestimate po kasi natin yung area, 'di ba? Ito siya 12.5. Okay, mapapansin niyo diyan, wala pong mortar. Okay, so for example, no. So yung height natin is ito. Ito, unahin natin to, 3 point, yan. Yang isang side. Wait lang, open ko yung ating structural. Or ito, tingnan na lang natin to. For example, ito lang, itong side na to. Okay, so yan sa ground floor. Okay, so alam natin na ang height niyan is 3.04, no? Ay 3.05. So ito siya. So yan, 3050. Okay, so yan yung height. And then alisin ko lang yan. And then yung length niya is 3.7. Okay, 3.7. Okay, so ito yung area. I-assume natin na walang opening. Okay, so yan. So ganito yung actual na pag-lay, no? I-copy ko muna ta. Okay, so yan, may butol na konti. Okay, so copy ko lang. Okay, tapusin ko lang po, no? Wait lang, isama, sabi na. Okay, so yan. Wait lang, ito lang pala. Okay, so pakita ko lang po, no? Joke. Ito. So yan, meron pong in between dyan na mortar, no? Yan, makikita nyo dyan. Tapusin natin. Okay, so yan, so parang ganyan. Okay, so kung mapapansin nyo, no, 3.7 by ano yan. 3.7 by 3.05 yan dapat. Okay, so 3.7 by 3.05. Okay, kung titingnan natin yung area, i-separate ko, no? So 3.7 times 3.05, right? So yung area niyan, yan na yon. Kung ita-times natin sa 12.5. Okay, so yan yung ginagawa natin, di ba? Okay, so considering na walang opening, kasi hindi tayo nag-glass dito ng opening. So yan ang kinukuha natin. So ang ginagawa kasi ng iba ito, nagda-times pa siya ng 1. Nagdadagdag ng 5 to 10%. Or sabihin natin 10%, 1.1. Okay, so 155. Okay, pero hindi ko na ginagawa. Bakit? Dahil nga dito sa mortar na to. Na-assume ko siya na 20 mm. Okay? Kasi yan, yung mortar na yan, malaki rin ang kakainin yan. Okay, so try nating ibaba yan. Sa quantity lang to, hindi yung sa semento lang. So kung ibababa natin lahat yan, i-ano ko lang, i-copy ko lang. Okay, so ilang mortar ba yan? Okay, so ilang mortar na lang, huwag na natin ibaba kasi matagal. So ilang mortar yan? Okay, so kung bibilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, so in short, parang ang nangyari 3.05, i-divide mo siya ng 0.2. Okay, so 15 or 13 na lang based dito. Ulitin ko nga, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 na mortar, di ba? Yung 13 na mortar na yan, ito siya. 13 times 0.02. So 0.26 siya. 'Di ba? So kapag pinag-a-add-add nyo kasi yan, so ito yung sinasabi ko.
kapag binaba nyo yan, kapag binaba nyo yan, lahat yan, okay, so may matitira dun. Yung matitira dun sa taas, yun yung 0.26. Okay, kapag tinimes natin yung 0.26 sa length, which is 3.7, meron kang 0.962. Okay, area. Okay, ngayon, kung itatimes mo siya sa 12.5, meron kang 12 pieces. Ito, ang dinagdag mo dito ay 14 pieces. Kumbaga, itong 12.5, itong 9 point, ito lang. Okay, so ito siya. In short, ganito po yan. Hindi na tayo nagdadagdag ng 10% kasi yung area ng mortar, kumbaga, yun na yung additional natin. Okay, yun po yung, kumbaga, short and brief explanation dun kung bakit hindi na tayo nag-aano. Okay, so paano ko nasabi? Pansinin nyo po yung mortar na na-compute natin na 13 na mortar, so i-assume natin na 0.02, naka-create siya ng 0.962 square meter. Okay, yung 0.962 square meter ay 8.5% nung total area. Okay, so yung diba ang dinadagdag natin is 10%. So ito 8.5%. So halos okay na siya. Kagaya ng sabi ko kanina, 5 to 10% ang dinadagdag. Okay, so kaya hindi na tayo nagdadagdag ng 5 to 10% dito dahil nga sa mortar. Okay, so yun lang yung short explanation dun. Okay, so yan, okay na tayo. I-tabulate ko lang, ilagay ko na siya dito sa Masonry Works. Okay, so yung area, wait lang yan. Yung area pala, pag-add natin. Okay, so area. Okay, so meron na yan lalabas dun. And then square meter yan syempre. And then material cost. And then labor cost. And then equipment cost, wala. Okay, so goods na tayo. And then itong BOQ naman, ibaba ko siya. Okay, so alright. Next na po natin yung backfilling. So I hope wala akong nakalimutan. Kung meron man, sa ating next video na lang. Okay, yun lamang po. And maraming salamat. And God bless you once again, everyone. Thank you.